Iba ang umaga sa lungsod, lalo na sa mga lugar tulad ng San Jose del Monte, Bulacan. Dito, ang umaga ay hindi nagsisimula sa mainit na sikat ng araw. Nagsisimula ito sa usok na ibinubuga ng mga pabrika, sa hamog na galing sa ilog, at sa pinaghalong amoy ng pawis ng iba't ibang uri ng manggagawa. Pero sa umagang ito ng Oktubre 2019, sa gitna ng malamig na ulan, may kakaibang amoy ang sumama sa hangin. Ang amoy na ito ay nangingibabaw sa karaniwang amoy ng barangay, amoy ng tuyo, amoy ng kanal, at amoy ng basura. Ito ay ang amoy ng kamatayan. Nasa likurang bahagi tayo ng Barangay San Isidro, malapit sa isang mataong palengke at industrial zone. Dahil umulan ng magdamag, maputik ang mga eskinita. Sa maitim na estero sa gilid ng daan, naanod ang mga plastik, styro, at tirang pagkain. Ang kanal na ito ay parang maitim na ugat ng barangay, lahat ng dumi rito bumabagsak. Pero ngayong umaga, may isang bagay sa kanal na ayaw makita ni Numan. 5:30 ng umaga. Umaambon pa. Si Mang Badong, 50 anyos na mangangalakal, ay nagsisimula na sa kanyang ruta suot ang kupas na sando at punit na kapote. Habang kinakalikot niya ng kanyang panungkit na bakal ang tambak ng basura sa gilid ng estero, may natusok siyang kakaiba. Isang malaking sako ng bigas, yung sako na may tatak na sinandomeng, na tila may mabigat na laman. Karaniwan na ang sako sa basurahan, pero iba ang ayos nito. Nakasiksik ito sa mga talahib sa gilid ng pampang at tinabunan ng mga tuyong sanga, parang sadyang itinago. Hinila ni Mang Badong ang sako gamit ang kanyang panungkit. Mabigat. Hindi bigat ng basang damit, kundi bigat ng laman. Nang hatakin niya ito pakaahon, may tumulong maitim na likido mula sa sako. Kasabay nito, humihip ang hangin at sumingaw ang nakasusulasok na baho. Hindi ito amoy ng patay na daga. Ito ay pinaghalong amoy ng malansang dugo at nabubulok na karne, isang amoy na nakakasuka. Kinabahan siya, pero umaasa na baka may pakinabang na laman, kinalagan niya ang nelo na tali na mahigpit na nakapulupot sa sako. Nang lumuwag ang tali, bumuka ang bibig ng sako. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang ingay ng mga tricycle at jeep sa paligid. Nanlaki ang mata ni Mang Badong. Hindi boses ang lumabas sa bibig niya kundi hangin. Ang nakita niya ay isang maputlang binti ng tao. Binti ng tao na may kahalong putik, dugo at mga tirang kaning baboy. Diyos ko po! Tulong! May patay! May bangkay dito! Ang sigaw ni Mang Badong ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nagtakbuhan ang mga tindera at tambay. Mabilis na dumami ang tao, mga usisero't usisera na nakatakip ng ilong pero pilit sumisilip. Maya-maya pa, dumating na ang mobile ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ng wangwang ay kumikislap sa ilalim ng madilim na langit. Tabi kayo! Police Line 2. Huwag kayong lumapit, sigaw ng mga tanod na nagkordon sa lugar. Dumating ang SOCO, Scene of the Crime Operatives. Nakamask at glove sila habang sinusuri ang sako. Kahit sanay na si Police Chief Tan sa mga patayan, napangiwi siya sa nakita. Hindi lang ito basta pagpatay. Nang buksan ang sako, nakita ang pira-pirasong parte ng katawan. Walang ulo. Walang kamay. Ang katawan ay tinadtad na parang karne at isinilid sa sako. Ito ay gawa ng taong may matinding galit o di kaya'y demonyo ang pag-iisip. Habang nakatayo sa ulan, napaisip si Chief Tan. Sino ang biktima? Bakit ganito kabrutal? At nasaan ang ulo? Mas lalong bumabaho ang paligid habang lumalakas ang ulan. Sa pagitan ng mga piraso ng laman, may napansin si Chief Tan na isang maliit na piraso ng papel na dumikit sa dugo. Isa itong punit na piraso ng lotto ticket. Wala pang nakakaalam na ang kapirasong papel na iyon ang magiging susi sa pagkakakilanlan ng biktima. Ang krimeng ito ay hindi lang simpleng patayan, kundi isang kwento ng kasakiman, pagtataksil, at malupit na laro ng tadhana. Ang amoy sa estero ng San Jose del Monte ay mananatili hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Tapos na ang unang bahagi. Wala pang 24 oras matapos matagpuan ang sako, nakilala na ng pulisya ang biktima. Siya si Carding, 28 anyos. Isang dayo mula sa Nueva Ecija na lumuwas sa Bulacan para magtrabaho sa pabrika. Ang kanyang pangarap at pag-asa ay nawasak,
kasabay ng kanyang katawan na itinapon sa kanal. Para maintindihan kung bakit namatay si Carding, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Nagtatrabaho si Carding sa isang pabrika ng tela sa San Jose del Monte. Simple lang ang buhay niya. Pasok ng alas 7, uwi ng alas 8 pagkatapos mag-overtime. Sa maingay at maalikabok na pabrika niya inubos ang kanyang kabataan. Pero may isang katangian si Carding, napakabait niyang tao. Mahal siya ng mga katrabaho niya. Hindi siya umiinom at tuwing sweldo, nagpapadala agad siya sa mga magulang niya sa probinsya. Dalawa lang ang pangarap niya, ang mapagawa ang sira-sirang kapilya sa barangay nila sa Nueva Ecija, at mapakasalan ang first love niyang si May. Pero sa liit ng sahod, mahirap abutin ang mga pangarap na iyon. Kaya tulad ng marami, umaasa si Carding sa swerte. Tumataya siya sa loto. Tuwing sahod, pumipila siya sa loto outlet. Ang mga numerong tinatayaan niya ay hindi galing sa panaginip, kundi pinagdasal niya sa simbahan. Ang araw na nagbago ang lahat ay noong ika-1 ng Oktubre. Umuulan noon. Pauwi na si Carding galing trabaho. Hawak ang kanyang mumurahing cellphone, tiningnan niya ang resulta ng draw sa Facebook. Nang makita niya ang mga numero, parang sasabog ang dibdib niya. Yes! Tumama ako. Jackpot! Hindi man daang millions, sapat na ang napanalunan niya para baguhin ang buhay niya. Makakauwi na ako. Mapapakasalan ko na si May. Ang sigaw ng tuwa ni Carding ay umalinggaw sa maliit nilang inuupahang kwarto. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang kababata, best friend, at kasama sa kwarto na si Zaldy. Nakahiga si Zaldy sa papag na naninigarilyo. Niyakap ni Carding ang kaibigan. Gusto niyang ibahagi ang swerte. Ang hindi alam ni Carding. Ang niyayakap niya ay hindi na kaibigan, kundi isang ahas na nilalamon ng inggit. Pilit na ngumiti si Zaldy. Congrats, pair. Swerte natin sabi niya, pero ang mata niya ay nakapako sa lotto ticket na hawak ni Carding. Ang tingin na iyon ay hindi tuwa. Iyon ay tingin ng isang gutom na aso sa isang piraso ng karne. Masyadong inosente si Carding para mapansin ang kadilimang nagtatago sa mukha ng kaibigan. Agad siyang nagplano. Bukas na bukas, pupunta tayo ng simbahan ng groto para magpasalamat, tapos kukunin natin ang premyo sa fifth. Bibigyan kita ng balato, pare. Carding, kawawang Carding. Ang bukas ay hindi na darating para sa'yo. Ang pangarap mong swerte ay naging mitsa ng iyong buhay. Sa sulok ng kwarto, ang anino ni Zaldy sa pader ay parang higanting halimaw. Sa labas, bumubuhos ang ulan na magtatakip sa karumal-dumal na krimeng paparating. Sabi nila, huwag kang matakot sa kaaway, matakot ka sa peking kaibigan. Si Zaldy ang buhay na patunay niyan. Sa tingin ng mga kapitbahay sa barangay, mabait si Zaldy. Laging may suot na rosaryo sa lid. Pero habang nagdadasal ang bibig niya, ang utak niya ay puno ng sugal. Adik sa online sabong at ending si Zaldy. Lahat ng sahod niya talo. Baon siya sa utang. Hindi lang sa tindahan, kundi sa ilimatandang bawas 6T o loan shark na kilala sa tawag na Boss Vic. Ang interes ay parang kagat ng linta, sinisip-sip ang dugo niya. Aabot na sa 300,000 piso ang utang niya. Ilang oras bago tumama sa loto si Carding, nakatanggap ng tawag si Zaldy mula kay Boss Vic. Hoy Zaldy! Huling gabi mo na to. Kapag wala pa ring pera bukas ng umaga, magpaalam ka na sa mga daliri mo. Alam mo naman kung paano kami maningil. Nanginig ang kamay ni Zaldy pagkababa ng telepono. Takot na takot siya. Sa isip niya, nakikita na niya ang mga mato ni Boss Vic. Saan siya kukuha ng pera? Magnanakaw ba siya? Mang-hold up. Habang gulong-gulo ang isip niya. Pumasok si Carding. Nanalo ako sa loto. Ang sigaw ni Carding ay hindi musika sa pandinig ni Zaldy. Ito ay mitsa na nagsindi sa kanyang inggit. Naisip niya, bakit siya pa? Bakit hindi ako? Mas matalino ako sa kanya. Probinsyano lang siya. Wala siyang alam gawin sa perang yan. Habang nagkukwento si Carding tungkol sa pangarap niya, may nabuong plano sa utak ni Zaldy. Una, naisip niyang umutang.
Pero kilala niya si Carding, mabait pero masinop sa pera. At sobrang laki ng utang ni Zaldi. Hindi magpapahiram si Carding ng ganun kalaki. Napatingin si Zaldi sa altar sa gilid ng kwarto. May mabigat na estatwa ng Santo Niño na gawa sa tanso. Kung gagamitin itong pamukpok, ang tunog ng ulan sa yero ay parang palakpak ng demonyo. Ngumiti si Zaldi. Carding, per. Minsan lang yan. Mag-inuman naman tayo para i-celebrate. Napakatamis ng boses niya. 8:00 ng gabi. Bumabagyo sa labas. Sa loob ng kwarto, may 2 bote ng gin bilog na ubos na. Amoy alak at sigarilyo ang hangin. Lasing na si Carding. Namumula na ang mukha. Itinaas niya ang baso. Zaldi, per. Pag-uwi natin ng Nueva Ecija. Welcome ka sa ipapagawa kong bahay. Hindi kita kakalimutan. Ikaw ang best friend ko. Ang mga salitang iyon ay parang patalim sa puso ni Zaldi, pero hindi dahil sa awa, kundi dahil sa puot. Ininom ni Zaldi ang alak. Naman per. Bibigyan kita ng regalo na di mo makakalimutan. Biglang. Namatay ang ilaw. Brownout. Normal na ito sa Bulacan kapag bumabagyo. Pero ang dilim na ito ay regalo ng tadhana kay Zaldi. Brownout, sabi ni Carding na pautal-utal. Sandali. Sisindi ako ng kandila. Pero hindi na siya makatayo sa sobrang lasing. Nakayuko na lang siya sa gilid ng kama. Gumalo si Zaldi sa dilim. Nagsindi siya ng kandila. Sa liwanag ng apoy, ang mukha ni Zaldi ay matigas pa sa bato. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang ingay ang mga yapak niya. Lumapit siya sa altar. Dinampot niya ang mabigat na estatwa ng Santo Niño. Ang lamig ng tanso sa palad niya ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Walang kamalay-malay si Carding. Per. Painom ng tubig, bulong niya. Nasa likod na niya si Zaldi. Itinaas ang estatwa. Ang anino nito sa pader ay tumakip kay Carding. Sumabay sa kulog ang paghataw ni Zaldi. Blag! Ang tunog ng tanso na tumama sa bungo ay nilunod ng ulan. Tumumba si Carding ng walang laban. Ni hindi siya nakasigaw. Pumulandit ang dugo sa puting pader. Gumalaw ang apoy ng kandila. Hindi tumigil si Zaldi. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa hindi na gumalaw si Carding. Nabasag ang ulo ng kaibigan niya. Baha ng dugo sa sahig. Hingal na hingal si Zaldi. Tiningnan niya ang dugo ang Santo Niño sa kamay niya. Ang maamong mukha ng bata ay parang nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Binitawan niya ito sa takot. Kalampag. Ngayon. Ang natira sa kwarto ay isang bangkay, isang mamamatay tao, at ang aandap-andap na kandila. Tahimik sa loob ng kwarto. Tanging ang patak ng ulan sa yero at ang mabigat na paghinga ni Zaldi ang maririnig. Nakahandusay ang katawan ni Carding. Ang mga labing tumawag sa kanya ng tipper kanina ay wala ng buhay. Tumayo si Zaldi. Wala na ang takot sa mata niya. Napalitan na ito ng malamig na pagpaplano. Hindi pwedeng iwan dito ang bangkay. Kailangang ilabas. Pero paano? Kapag binuhat ko ng buo, may makakakita. Napatingin siya sa kusina. Nakita niya ang itak na pangtadtad ng buto at isang lagari na pangkahoy. Hinila niya ang bangkay sa paa papasok sa banyo. Nag-iwan ng mahabang guhit ng dugo sa sahig. Binuksan niya ang gripo. Ang tunog ng tubig ay sumabay sa ulan. Naghubad ng baro si Zaldi, nagpalit ng shorts, at sinimulan ang trabaho. Hindi na natin ededetalye ang karumaldumal na bahagi, pero kailangang maintindihan ang lalim ng kasamaan. Trinato ni Zaldi ang kaibigan niya na parang baboy na kinakatay. Sa bawat tunog ng lagari sa buto, isinisiksik niya sa utak niya, hindi ko kasalanan to. Malas mo lang. Pero hindi siya nakontento sa pagpatay. Gusto niyang iligaw ang pulisya. Gusto niyang magmukhang gawa ito ng sindikato o chop-chop gang. At kailangang maitago ang amoy. Kinuha ni Zaldi ang mga lumang sako ng bigas. Lumabas siya sa likod bahay at kumuha ng putik,
dumi ng aso, at basura galing sa kanal gamit ang pala. Isinilid niya ang mga parte ng katawan sa sako. Tinabunan niya ito ng putik at basura. Si Carding, ang malinis at mabangong binata, ngayon ay hinaluan ng dumi at ginawang parang basurang itatapon. 12:00 na ng hating gabi nang matapos siya. 3 sako ang nabuo. Nilinis ni Zaldi ang kwarto. Gumamit siya ng Zonrox at Tide para kuskuin ang dugo. Bumango ang kwarto, amoy malinis. Pero ang dugong sumiksik sa pagitan ng sahig na kahoy ay hindi niya nakuha. Malakas pa rin ang ulan. Walang tao sa kalsada. Itinali ni Zaldi ang mga sako sa likod ng lumanyang bisikleta, yung may sidecar o pedicab. Nagsuot siya ng itim na kapote, yumuko at pumadyak sa ulan. Papunta siya sa barangay San Isidro, sa Maig Bridge na tapunan ng basura. Doon laging mabaho kaya magandang taguan ng sikreto. Creak. Creak. Ang tunog ng kadena ng bisikleta ay mahina lang. Sa bawat kidlat, nailawan ang mga sako. Walang nakakaalam na ang sakong iyon ay naglalaman ng taong kanina lang ay nagdiwang ng kanyang swerte. Kinabukasan, sumisikat na ang araw sa bintana ng San Jose del Monte Police Station. Magulo sa loob, maraming nagrereklamo. Pumasok si Zaldi. Mukha siyang kawawa. Maputla, magaang mata, gusot ang damit. Paglapit sa desk officer, halos lumuhod siya at humagulgol. Sir, tulungan niyo po ako. Yung kaibigan ko pong si Carding nawawala simula kagabi. Di matawagan. Di umuwi. Tiningnan siya ni Police Chief Tan. Ano ba nang nangyari? Kailan huling nakita? Umiiyak na nagkwento si Zaldi, ang script na praktisado niya. Nanalo po siya sa loto kagabi, sir. Sobrang saya niya. Tapos may tumawag sa kanya. Bookie daw o kung sino man na nagpapalit ng premyo ng mabilisan. Pinigilan ko siya, sir. Sabi ko gabi na. Pero sila o siya sa pera eh. Umalis siya. May kaaway yata siya, sir. Ang galing umarte ni Zaldi. Paniwalang paniwala ang itsura niya. Pero para kay Chieftain na veteranong pulis, parang may mali. Masyadong diswebe ang kwento. Loto, bookie, kaaway. Parang sadyang tinuturo ang investigasyon palayo sa bahay. Anong pangalan mo? Tanong ni Chief. Zaldi po. Kababata ko po siya. Naglabas siya ng litrato nila ni Carding sa fiesta. Masaya sila sa picture. Biglang lumabas ang soko galing sa likod. May dalang litrato. Tinitigan ni Chief Tan si Zaldi. Yung kaibigan mo ba, may tatoon na nanay sa kanang braso? Natigilan si Zaldi. Tumango siya. Oo po sir. Bakit po? Bumuntong hininga si Chief. Inilapag ang litrato ng putol na braso na nakuha sa estero. Pasensya na. May nakuha kaming bangkay sa kanal kanina. Mukhang kaibigan mo. Sumigaw si Zaldi at nag-collapse sa sahig. Carding. Tare ko. Bakit? Drama kung drama. Inalalayan siya ng mga pulis. Pero habang nakasubsob siya, may maliit na ngiti sa labi ni Zaldi na hindi kita ng iba. Lusot na ako, isip niya. Naniniwala na sila na pinatay si Carding sa labas. Ang hindi alam ni Zaldi. Habang umiiyak siya, nakatingin si Chieftain sa sapatos niya. Sa sakong ng sapatos ni Zaldi. May nakadikit na maitim na putik na may kakaibang baho, amoy ng estero kung saan natagpuan ang bangkay. Dahil sa hinala ni Chieftain at sa putik sa sapatos ni Zaldi, kumuha sila ng search warrant para sa inuupahang kwarto ni Zaldi at Carding. Pagbukas ng pinto. Amoy linis. Amoy Zonrox at kalamansi. Masyadong malinis para sa kwarto ng dalawang lalaki. Napangisi si Chieftain. Kapag nagtatago ng baho, laging nagpapabango. Isinara ng soko ang bintana. Nagspray sila ng luminol sa buong kwarto. Pinatay ang ilaw. Binuksan ang blue light, V-light. Sus Mariosep, bulong ng isang pulis. Sa ilalim ng AV light, ang sahig ay nagliwanag ng kulay asul. Ang mga talsik ng dugo sa pader ay parang mga bituin sa langit.
Kahit anong kuskos ni Zaldi, ang hemoglobin ng dugo ay nagre-react sa chemical. Kitang-kita ang bakas ng karahasan sa lugar kung saan nakapwesto ang altar. Pumasok sila sa banyo. Tinanggal ang tubo ng lababo at ang takip ng drain. Sa loob ng tubo, pitrap, may nakuha silang buhok at maliliit na piraso ng laman. At may isang bagay na kumikinang, ang stainless na singsing ni Carding. Duguan ito. Samantala, may dumating na balita sa istasyon. Tinanong ng mga pulis ang loan shark na si Boss Vic. Nagbayad si Zaldi kaninang umaga. Buo. 300 AE. Sabi niya balato daw ng kaibigan niyang nanalo sa loto. Buo na ang kwento ni Chief Tan. 1. Dugo sa kwarto. 2. Putik ng estero sa sapatos. 3. Biglang yaman ni Zaldi sa araw na nawala ang kaibigan. Nanginginig na si Zaldi sa gilid ng pinto. Ang asul na liwanag ng luminol ay parang multo na tumuturo sa kanya. Tunaw na ang kanyang drama. Dinala ulit si Zaldi sa presinto. Pero ngayon, hindi na siya concerned friend. Suspect na siya. Sa interrogation room, malamig at nakakasilaw ang ilaw. Zaldi, magkwento ka na, sabi ni Chief Tan. Saan galing ang pera mong pambayad kay Boss Vic? Binigay po ni Carding. Balato po, sagot ni Zaldi na pinagpapawisan. Akala ko ba may kamit siyang buki? Bakit nag-iba ang kwento? At bakit nasa tubo ng banyo niyo ang singsing niya? Wala nang masagot si Zaldi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Merna, ang tsismosang kapitbahay. Takot na takot si Aling Merna. Aling Merna, anong narinig niyo kagabi? Tumingin si Aling Merna kay Zaldi. Brownout po noon, sir. Di ako makatulog sa init. May narinig akong vlog sa kabilang kwarto. Tapos tumahimik. Maya-maya. May narinig akong parang naglalagari. Tapos parang nagtatadtad ng karne sa palengke. Akala ko nagluluto sila ng pulutan. Diyos ko, tao na pala yun. Yumuko si Zaldi. Tapos na ang laban. Hinawakan ni Chief Tan ang balikat niya. Zaldi, sumuko ka na. Itinuturo ka na ng multo ng kaibigan mo. Doon na bumigay si Zaldi. Umiyak siya, pero totoo na ito. Luha ng takot at pagsisisi. Ako po. Ako po ang may gawa. Inilapag ni Chief Tan ang estatwa ng Santo Niño na nakuha sa kwarto. May bahid pa ng dugo sa singit-singit ng paanan ng puon. Ginamit mo pa ang Santo Niño sa kasamaan mo. Nagsalaysay si Zaldi. Inggit na inggit po ako, sir. Bakit siya nanalo, ako baon sa utang? Nung nag-brownout, sinapian po yata ako ng demonyo. Pinalo ko siya. Tapos, natakot ako sa bangkay. Ginaya ko yung napanood ko sa pelikula. Tinadad ko siya. Nilagay sa sako na may basura para di mahalata. Patawarin mo ako, Carding. Tare ko. Ihagulgo ni Zaldi ang lahat. Pero huli na ang lahat. Ang inggit at kasakiman niya ang pumatay sa kanya. 1 linggo ang nakalipas, nagkagulo sa San Jose del Monte. Dinala si Zaldi para sa reenactment. Galit na galit ang taong bayan. Mamatay tao. Papatayin ka rin namin. Binabato siya ng bote at sinelas. Naka-helmet at posa si Zaldi habang itinuturo kung paano niya pinatay at itinapon ang kababata niya. Mabilis ang hustisya. Sinampahan siya ng murder. Sa araw ng hatol, dumating ang mga magulang ni Carding galing probinsya. Ang iyak ng nanay ni Carding ay dumurog sa puso ng lahat sa korte. Hinatulan si Zaldi ng reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong. Walang parol. Mabubulok siya sa bilibid kasama ang konsensya niya. Ang napanalunan ni Carding sa loto. Ibinalik ito ng korte sa mga magulang niya. Pero ayaw nilang gastusin ang duguang pera. Tinupad nila ang pangarap ng anak. Ipinagawa nila ang kapilya sa Nueva Ecija at nagpagawa ng poso para sa baryo. Tuwing piyesta, kumikislap ang kapilya. Nakalagay sa lapida, alaala ni Carding. Natupad ang pangarap niya kahit wala na siya.
Sa ngayon, sa gilid ng estero sa San Jose del Monte, may tumubong maliit na bulaklak sa gitna ng basura. Sabi ng mga tricycle driver na dumadaan tuwing hating gabi at umuulan. May naririnig daw silang boses mula sa kanal. Boses ng lalaki na umiiyak at bumubulong, "Pere, bakit mo ako pinatay?"